Nagsimula ang kwento sa isang babaeng nagngangalang Alina na nagtatrabaho sa Adventurers Guild. Nalaman natin na ito ang kanyang pangarap na trabaho dahil stable at sigurado ito at kailangan lang niyang gabayan ng mga adventurer ng may ngiti. Pero tuwing nahihirapan silang talunin ng isang boss, natatambak ang kanyang mga papeles at napipilitan siyang mag-overtime. Ngunit ang totoo ay sobrang lakas niya, kaya nagbabalat kayo siya bilang isang adventurer para itumba ang mga boss at mapadali ang kanyang trabaho. Nakita natin ang sikat na adventurer na si Guns at kilala siya ng lahat bilang elite na miyembro ng guild. Sinabi niya kay Alina na naroon siya para talunin ang boss sa underground ruins at inaabangan ng lahat ang kanyang pagkilos habang binabanggit na lilinisin ng kanyang party ang dungeon para sa kanila. Humingi si Alina ng kanyang second-class license pero ipinaalala ni Guns na miyembro siya ng Silver Sword, ang pinakamalakas na party sa guild, kaya gusto niyang bigyan siya ng exception. Nakukulitan si Alina sa kanya dahil bawal tumanggap ng quest ng walang lisensya, pero ipinaliwanag niya na kailangan niyang tiyakin na tugma ang kanyang class sa level ng dungeon. Pero tinanggal ni Guns ang kanyang helmet at sinabing sikat siya, kaya hindi na niya kailangang ipakita ang lisensya. Pero hiningi pa rin ito ni Alina, kaya ibinigay niya ito at nirendahan siya ni Alina ng swerte. Nalaman natin na nakatira sila sa kontinente ng Helicasia at ang kanilang mga ninuno na tinatawag na Dia ay sinasabing pinagpala ng mga Diyos. Nagtatag sila ng isang advanced na sibilisasyon pero bigla silang naglaho, kaya sinakop ng mga halimaw ang kontinente. Ngunit 200 taon na ang nakalilipas, isang grupo ng mga adventurer ang tumalo sa mga halimaw sa Alakia at muling itinayo ang mga bayan ng tao. Nagtayo ng mga reception hall ang Adventurers Guild at nagtatrabaho si Alina sa pinakamalaki sa kontinente, ang Air Counter. Isang gabi, habang nagkakasiyahan ng mga adventurer sa isang tavern, nag-o-overtime si Alina at nahihirapang tapusin ang kanyang mga papeles. Iniisip niyang umuwi na dahil gusto lang niyang magpahinga, pero alam niyang patuloy na matatambak ang mga dokumento at mapupuno siya kapag hindi niya ito tinapos. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho habang isinisisi sa dungeon boss ang nangyayari dahil naaakit ang mga halimaw dito at nagmamadali ang mga adventurer na tumanggap ng quest hanggang sa matalo ito. Nalaman natin na isang buwan na siyang nag-o-overtime at napuno na siya, kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan. Lumipat ang eksena sa underground ruins kung saan nakikita natin ang Silver Swords na nakikipaglaban sa boss dragon. Ginamit ng kanilang pinuno na si Jade ang kanyang skill para protektahan ng lahat mula sa apoy nito habang sumusugod si Guns, pero hindi gumana ang kanyang atake at tinanggal siya ng dragon. Mabilis siyang tinulungan ng kanilang healer na si Lily habang ang kanilang mage na sila ay nagpatawag ng mga ice shard para atakihin ang dragon, pero wala itong epekto at na-realize nilang hindi nila ito matatalo. Kaya naman, binalak nilang umurong, pero biglang sumulpot si Alina. Sinabihan siya ni Jade na tumakas, pero ipinatawag niya ang kanyang warhammer at sumugod. Sinubukan siyang sunugin ng dragon, pero lundag siya rito at dinurog ang ulo nito. Nagsimula itong lumipad at muling nagbuga ng apoy sa kanya, pero iniwasan niya ang mga apoy at ginamit ang kanyang sandata para hiwain ang katawan nito, kaya sumigaw ito habang bumabagsak sa lupa at hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Silver Sword na natalo niya ito. Kinilala nila siya bilang ang misteryosong adventurer na kilala bilang executioner na tumatalo sa boss tuwing nahihirapan ang guild na linisin ang isang dungeon. Naglaglag ng relic ang dragon habang sinasabi ni Alina na sa wakas ay makakaalis na siya sa trabaho sa tamang oras, pero pagtalikod niya, nakita ni Jade ang kanyang mukha. Kinabukasan, na-realize ni Alina na nagkamali siya dahil nagpa siya si Guns na magretiro at hinahanap siya ng guild para pumalit sa kanya. Tinanong siya ng kanyang kaibigan na si Lyre kung kilala niya ang executioner at sinabing ito ang pinakaastig na adventurer sa mundo. Inakala ni Lyra na magiging invincible ang Silver Sword kapag sumali siya sa kanila, pero ayaw ni Alina na malaman ng iba ang kanyang sikretong pagkakakilanlan dahil sisibakin siya ng guild kapag nalaman ang totoo. Sa headquarters ng guild, nakita natin si Jade na nag-iimbestiga tungkol sa mga babaeng adventurer habang sinasabi sa kanyang mga kaparty na ang executioner ay isang babaeng may itim na buhok at berdeng mga mata. Inisip nila na dapat na niyang itigil ang pag-iisip sa kanya dahil kailangan pa nilang maghanap ng bagong attacker, pero determinadong mahanap siya ni Jade. Pagkatapos yun, sinabi ni Lily Kayla na gusto niyang bumili ng mga herbs, pero binanggit nito na gusto na niyang umuwi at matulog. Binigyan siya ni Lily ng donut, sinabing masarap ito, at na-realize nila na ang kanilang schedule bilang mga adventurer ay hindi mahuhulaan, kaya kailangan nilang gamitin ng maayos ang kanilang oras. Sinabihan siya ni Lily na lumabas ng mas madalas at nagsimulang bumili ng mga prutas kaya sumama na rin siya. Nakita natin si Jade na nag-iisip tungkol sa relic at napansin na kaya nitong palakasin ang gumagamit nito, kaya pinag-aagawan ito ng mga adventurer, pero nagtataka siya kung bakit hindi man lang ito kinuha ng executioner.
Inisip niya ang skill na ginamit nito para ipatawag ang kanyang sandata, sa tingin niya ay hindi ito katulad ng sa ibang mga adventurer, kaya inisip niyang isa itong Dia skill. Biglang umihip ang malakas na hangin at nakita niya si Alina, na-realize niyang kamukha niya ang executioner, kaya nagpa siya siyang sundan ito, pero hindi siya makapaniwala na isa lang itong receptionist. Natutuwa si Alina na kakaunti na lang ang mga adventurer na naghahanap ng quest, pero bigla siyang nilapitan ni Jade at sinabing hinahanap niya ang executioner. Kaya naman, nagpanik siya at nagkunwaring tanga, pero sinabi ni Jade na nakakakita siya sa dilim, kaya nakita niya ang mukha ng executioner. Inisip ni Alina na imposible yon dahil itinago niya ang kanyang mukha sa ilalim ng hood, pero alam ni Jade na siya ang executioner, kaya inisip ni Alina na tapos na ang buhay niya bilang receptionist. Pero ayaw niyang mawalan ng trabaho, kaya sinabi niya rito na mag-usap sila sa ibang lugar. Ibinigay ni Jade ang relic na nalaglag ng boss at ipinaalala ni Alina na sobrang tibay nito, pero bigla niya itong dinurog gamit ang kanyang mga kamay, kaya nagulat si Jade sa kanyang lakas at sinabi ni Alina na gusto niyang i-enjoy ang kanyang buhay bilang receptionist, sabay banta na papatayin siya kapag patuloy siyang inabala nito. Nagsimula siyang maglakad palayo, pero sinubukan siyang pigilan ni Jade gamit ang kanyang skill na nagpapatiga sa anumang mahawakan nito, pero ipinatawag ni Alina ang kanyang Warhammer at ginamit ito para durugin ang lupa. Naghanda siyang patayin ito, sa pag-aakalang iyon lang ang paraan para maisalba ang kanyang career, pero tinanong siya ni Jade kung saan nanggaling ang kanyang sandata habang na-realize nito na gumamit siya ng Dia skill. Ipinaliwanag niya na dapat ay naglaho na ang kanyang skill kasama ng mga sinaunang tao at mas malakas ito kaysa sa mga ginagamit ng mga adventurer, pero walang paki si Alina at muli siyang nagbantang papatayin ito. Pero ipinaliwanag ni Jade na wala siya roon para makipaglaban, sinabing gusto niya siyang i-recruit sa Silver Sword, pero tumanggi si Alina na iwan ang kanyang trabaho. Nagtaka si Jade kung bakit niya pinatay ang dragon, kaya inamin ni Alina na gusto lang niyang itigil ang pag-o-overtime dahil natatambak ang mga dokumento dahil sa boss. Sinabi niya rito kung ano ang pakiramdam ng sobrang pagtatrabaho, na kasalanan nila dahil hindi matalo ng party nila ang boss, kaya siya na mismo ang gumawa nito. Sinabi ni Jade na hindi na niya kailangang mag-overtime kung sasali siya sa Silver Sword, pero binanggit ni Alina na walang regular na schedule ang mga adventurer, kaya ayaw niyang maging isa sa kanila. Nagbanta siyang parurusahan ito kapag may pinagsabihan tungkol sa kanyang sikretong pagkakakilanlan at naglakad palayo, pero binanggit ni Jade na hindi siya susuko. Bumalik si Alina sa trabaho at inisip na makakauwi na siya sa tamang oras, pero biglang sumulpot ang isang adventurer na nagngangalang Slay at sinabihan si Lyra na ibigay sa kanya ang secret quest. Alam ni Alina na hindi ito nudge-exist, kaya sinabi niya na hindi iyon hinahawakan ng kanilang counter, at lahat ng available na quest ay nakapost sa board. Pero hindi siya naniwala at naghandang saktan siya, pero pinigilan siya ni Jade. Nagtaka si Slay kung nagpapasikat ba siya, kaya sinubukan siyang suntukin, pero sinalag ni Jade ang kanyang atake at nagbantang babaliin ang braso nito, sabay utos na lumayo kay Alina. Kaya naman tumakbo ito palayo at tinanong ni Jade si Alina kung ayos lang ba siya, kaya nagpasalamat si Alina sa kanyang tulong, pero nagtaka siya kung anong ginagawa nito roon. Sinabi ni Jade na napadaan lang siya, at oras na para umuwi. Kinabukasan, inisip ni Alina si Jade na kailangan niya itong pahirapan para hindi ito magdaldal, pero naalala niya na malaking tao ito sa guild, kaya masisibak siya kapag ginalaw niya ito. Binanggit niya na gusto niyang tumakas sa realidad, pero napansin niya na nakakuha siya ng loan para sa kanyang bahay dahil isa siyang receptionist na may mataas na credit score, kaya ayaw niyang mawalan ng trabaho. Pagkatapos niyon, nakita natin si Alina na nag-e-enjoy sa kanyang tanghalian habang nagtataka kung bakit laging nasa quest counter si Jade. Bigla siyang nilapitan nito at binanggit na maganda ang kanyang pwesto, pero ipinatawag ni Alina ang kanyang martilyo, sabay sabing huwag istorbohin ang kanyang tanghalian. Tinanong siya ni Jade kung kailan niya nakuha ang kanyang Dia skill dahil walang nakakaalam kung paano ito ilalabas at sa tingin niya ay sinasayang niya ang kanyang talento sa pagtatrabaho bilang receptionist. Pero sinabihan siya ni Alina na wag na siyang aaligid sa kanya dahil hinding-hindi siya sasali sa Silver Sword. Habang naglalakad palayo, nagtaka siya kung bakit binigyan siya ng Diyos ng Dia skill at sa isang flashback mula 2 taon na ang nakalilipas, nakita nating nag-e-enjoy ang lahat sa taon ng festival. Pero nagsisimula pa lang magtrabaho si Alina bilang receptionist at hindi pa siya sanay sa kanyang trabaho, kaya lagi siyang nag-o-overtime para tapusin ang kanyang mga papeles. Umabot na siya sa limitasyon niya habang napansin na ang taong may pinakamalakas na hiling ay pagpapalain ni Dia sa araw ng festival, kaya nakiusap siya sa Diyos na palayain siya sa pag-o-overtime, pero walang nangyari. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagmadali siya sa town square, pero na-realize niyang tapos na ang festival, kaya nagsimula siyang umiyak, sinabing galit siya sa pag-o-overtime.
Handa siyang gawin ang lahat para maiwasan ito, sinabing gusto niyang maging malakas para maalis ang lahat sa kanyang dinadaanan, at biglang lumitaw ang isang magic circle at ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang Dia skill. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang binanggit ni Slay na gusto niyang parusahan si Alina, at nakakita siya ng isang party na may huling golem, kaya nakaisip siya ng plano. Patuloy na iniisip ni Jade si Alina, pero biglang nayanig ang lupa nang magwala ang golem. Ginamit niya ang isang skill para asarin ito habang sinasabihan ng lahat na tumakas, pero sinabi ng ibang mga adventurer na hindi niya ito kayang talunin mag-isa dahil isa itong raid boss. Inamin nilang gumamit sila ng hypnosis para dalhin ito roon dahil gusto nilang kumuha ng mga materyales, pero bigla itong nagwala. Inihayag ni Slay na ang kanyang skill ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang golem, sinabing gagamitin niya ito para sirain ang bayan. Naghanda itong atakihin si Jade kaya kumuha siya ng kalasag at ginamit ito para protektahan ang sarili. Lumipat tayo kay Alina habang napansin niya na inutusan siya ng kanyang boss na magsumite ng report bago matapos ang araw, kaya napilitan siyang mag-overtime muli. Nakarinig siya ng mga taong sumisigaw, kaya tumingin siya sa labas at na-realize na nanggugulo si Slay. Naghagis ng mga malalaking bato ang golem sa ere at na-realize niya na ang isa sa mga ito ay papunta sa kanyang bahay, kaya nagmadali siyang pumunta roon, pero na-realize niyang nawasak ang kanyang bahay. Binanggit niyang may 30 taon pa siyang binabayaran sa kanyang mortgage at nagalit siya, kaya ipinatawag niya ang kanyang martilyo at naging determinadong patayin si Slay. Bumalik tayo kay Jade habang nagtataka siya kung paano tatalunin ang golem, pero biglang sumulpot si Alina at tinabas ang braso nito. Alam ni Slay na hinahanap siya ng guild, kaya inisip niya na magagalit sila kapag pinatay niya ito. Pero binanggit ni Alina na ang kanyang bahay ang kanyang healing place, sinabing nakakatulong ito sa kanya para makabawi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, kaya gusto niyang pagbayarin ito sa pagsira rito. Inutusan niya ang golem na atakihin siya, pero hinati niya ito sa dalawa at bumagsak si Slay sa lupa. Tinawag niya itong halimaw, pero sinabihan siya ni Alina na huwag pakialaman ang gamit ng ibang tao at dinurog ang lupa habang na-realize ni Slay na muntik na siyang mamatay. Pagkatapos yun, na-depress si Alina dahil hindi niya alam kung saan tutuloy, kaya sinabi ni Jade na pwede siyang matulog sa kanyang bahay, pero tumanggi siya, sinabing maghahanap na lang siya ng kwartong marerentahan. Nakita natin ang guildmaster na nagngangalang Glenn na na-realize na nagpakita ang executioner sa bayan. Natutuwa siya na pinrotektahan niya ang lahat pero binanggit niya na naubos na ang swerte nito at ginamit ang kanyang skill para makita ang nangyari sa nakaraan. Nag-o-overtime na naman si Alina habang tinutulungan siya ni Jade sa kanyang mga papeles, sinasabihan siyang magpakatatag. Nalaman natin na may access siya sa opisina ni Alina dahil isa siyang guild executive at sinabihan niya itong umuwi at magpahinga, pero ipinaliwanag ni Alina na gusto niyang tapusin ang lahat ngayon para makauwi siya ng maaga bukas. Ipinakita niya rito ang mga dokumentong natapos niya at na-realize ni Alina na perpekto ito habang napansin na mabilis itong matuto. Inisip niya na hindi siya katulad nito dahil lampas siya at hindi nakakamaster ng anuman nang hindi nagkakamali. Nakukulitan siya rito dahil 3 taon na siyang nagpapakapagod pero nahijitan siya nito sa isang iglap. Nagsimula siyang umiyak, sinabing hindi patas ang buhay, pero ipinaliwanag ni Jade na natutunan niya kung paano gawin ang kanyang trabaho dahil tinuruan niya siya ng maayos at sinabi nitong siya na ang bahala sa lahat para sa kanya. Nagpasya siyang bigyan siya ng mga matatamis para pasayahin siya, pero nakita niya ang relic na dinurog ni Alina at na-realize na may nakasulat sa loob nito. Binasa niya ito at biglang nag-activate ang relic na naglabas ng isang request form at inutusan silang talunin ang lahat ng boss sa Chalk Tower. Napansin niya na hindi pa niya naririnig ang lugar na iyon, pero sinabi ni Alina na sa kanya na lang ang relic, sinabing ang Silver Sword dapat ang gumawa ng quest na iyon, kaya nangako si Jade na iimbestigahan ito. Kinabukasan, na-realize ni Alina na nasa balita na naman siya at binanggit ni Lyra na sobrang astig ng executioner. Napansin niya na kasing sikat ng executioner si Jade at inamin niyang fan siya ng dalawa, sa pag-aakalang gwapo ang executioner. Natutuwa siya na nakita silang magkasamang lumaban sa golem, sa pag-aakalang perpekto silang team dahil si Jade ang pinakamahusay na tank sa guild habang ang executioner naman ang pinakamalakas na attacker. Pumasok si Glenn sa air counter, sinasabi sa lahat na curious siya sa executioner, at nilapitan niya si Alina, nagtatanong kung alam ba nito ang tungkol sa kanyang skill. Kaya binanggit ni Alina na pinapayagan siya nitong itigil ang oras at makita ang nangyari sa nakaraan, pero na-realize niya na nabuko na siya, sa pag-aakalang ginamit nito ang kanyang skill para makita ang kanyang mukha habang nasa square siya, at sinabi ni Glenn na dapat silang mag-usap sa headquarters. Inisip ni Alina na masisibak na siya, pero inisip ni Jade na maiintindihan ni Glenn kung ipapaliwanag niya ang kanyang sitwasyon.
Pero sinabihan ni Alina si Jade na manahimik, sinabing galit siya rito, at nanlumo ito nang marinig ito, sinabing hindi niya kailanman ginustong magalit ito sa kanya. Naawa ang kanyang mga kaibigan sa kanya at na-realize nilang in love ito sa kanya, pero inisip ni Lily na hopeless ang kanyang sitwasyon. Nagpunta sila sa training grounds ng guild kung saan tinanong ni Alina si Glenn kung bakit niya gustong makipag-usap doon, kaya inamin nito na hindi niya inaasahang siya ang executioner dahil mukha lang siyang ordinaryong receptionist. Pero bigla siyang hinamon nito sa isang duel. Sinabi niya na kailangan niyang sumali sa Silver Sword kapag natalo siya, pero nangako itong tatantanan na siya kapag nanalo siya, sinabing hindi siya mawawala ng trabaho anuman ang mangyari. Kaya ipinatawag niya ang kanyang martilyo habang na-realize ni na Lily at Lana siya nga ang executioner. Sumugod siya rito, pero ginamit ni Glenn ang kanyang skill para itigil ang oras habang napansin niya na tila isa siyang Dark God, pero bigla siyang nakalusot sa kanyang barrier at tinanong siya nito na ipaliwanag ang nangyayari. Kaya inamin niya na nasa loob sila ng kanyang observation room, isang espasyong hinati sa daloy ng panahon, at ipinaliwanag niya na siya lang dapat ang nakakagalaw at nakakapagpatigil ng oras. Inamin niya ang pagkatalo at bumalik sa normal ang oras habang nagtataka si Alina kung bakit siya gustong labanan nito. Kaya ipinaliwanag ni Glenn na gusto niyang kumpirmahin ang tunay na kalikasan ng kanyang kapangyarihan at sinabi ng kanyang assistant ang tungkol sa mga core skill, sinabing mas malakas ang mga ito kaysa sa mga regular na skill na ginagamit ng karamihan sa mga adventurer, pero wala silang binatbat sa mga dia skill na itinuturing na legendary. Pero wala itong paki, ipinapaalala kay Glenn ang kanyang pangako na tatantanan na siya. Pero inihayag ni Glenn na nakatuklas ang guild ng bagong dungeon na tinatawag na Chalk Tower, sinabing ang request form na lumitaw sa relic ay isang secret quest na itinago ng mga sinauna. Kaya na-realize ni Alina na magkakaroon ng mas maraming available na quest dahil sa bagong dungeon na nangangahulog ang kailangan niyang patuloy na mag-overtime. Na-realize ni Glenn na pinapatay niya ang mga dungeon boss para tumigil sa pag-overtime, kaya nangako siyang bibigyan siya ng reward kung tutulungan niya silang linisin ang quest. Pero tinanong niya ito kung sinisira ba nito ang kanyang pangako, sabay sabing humanap na lang ng iba. Pero nangako si Glenn na dodoblehin ang bilang ng mga receptionist sa air counter kung tutulungan niya ang Silver Sword na linisin ang dungeon. Inisip ni Alina na mababawasan ang kanyang trabaho kung mas maraming receptionist at hindi na niya kailangang mag-overtime, kaya tinanggap niya ang kanyang alok pero sinabihan niya itong tuparin ang kanyang pangako kapag tapos na ang quest. Pagkatapos nyun, nakita natin si Alina sa Silver Sword Inn habang napansin niya na napakaganda ng kanyang kwarto. Gusto niyang matulog ng matagal pero kumatok si Jade sa kanyang pinto, kaya na-realize niya na oras na para umalis. Nagtungo ang Silver Sword sa isang canyon kung saan binanggit ni Jade na nag-leave si Alina para sumama sa kanila, pero sinabi nitong para sa isang araw lang ito at nagalit si Alina, sinabing reward ito para sa mga nagtatrabahong matatanda. Nakarating sila sa Chalk Tower at binanggit ni Jade na nagpatupad ang guild ng information control, kaya mga first-class adventurer lang ang nakakaalam tungkol dito. Binigyan niya si Alina ng kwintas, sinabing isa itong guiding crystal shard, at binanggit na ang mga miyembro lang ng Silver Sword ang mayroon nito. Ipinaliwanag niya na kapag malapit na sa kamatayan ng may-ari, aalertuhan nito ang iba sa kanila. Nakita natin sila sa unang palapag habang na-realize ni Jade na walang karanasan si Alina sa pakikipaglaban sa isang party, kaya sinabihan niya itong huwag munang kikilos hanggat hindi siya gumagawa ng butas para sa kanya. Biglang lumitaw ang isang werewolf, kaya inasar ito ni Jade gamit ang kanyang skill at hinarang ang atake nito, sabay utos kay Alina na kumilos. Kaya naman dinurog niya ang ulo nito, pinatay ito sa isang iglap, at na-realize ng lahat na hindi niya kailangan ng tulong nila. Na-realize nila na walang boss sa unang palapag, kaya nagtaka sila kung ano ang iniisip ng mga sinauna nang itayo nila ang dungeon. Nagtaka si Alina kung bakit sila naglaho at inisip ni Lily na naubo sila dahil ang kanilang pagkahumaling sa kapangyarihan ay nagpagalit sa mga Diyos, pero inihayag ni Jade na walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Pagkarating ng party sa ikalawang palapag, bigla silang nakarinig ng mga taong sumisigaw at nakakita sila ng mga adventurer na nakahandusay sa lupa. Sinubukan silang gamutin ni Lily, pero na-realize niya na patay na sila at napansin ni Jade na ang kanilang tank ay napatay sa isang tira lang. Nakakita siya ng isang survivor na nagngangalang Rufus na nagsabing ang kanyang mga kasama ay pinatay ng isang humanoid na halimaw. Pero biglang sumulpot ang isang hayop kaya ipinatawag ni Alina ang kanyang martilyo at hinati ito sa dalawa. Kinilala siya ni Rufus bilang ang executioner, pero inisip niya na kasabwat niya ang halimaw dahil pareho silang gumagamit ng parehong uri ng skill. Bumalik sila sa headquarters kung saan sinabi ni Jade kay Glenn ang nangyari, sinabing ang halimaw ay kayang gumamit ng dia skill.
Binalak ni Glenn na itigil muna ang quest pero tumutol si Rufus at inamin niyang galit siya dahil hindi siya pinapayagan ni Jade na sumali sa Silver Sword, sinabing karapat-dapat siyang mapabilang sa kanilang party. Sinabihan siya ni Jade na kumalma, pero nagbanta siyang sasabihin sa lahat na ang executioner ay isang halimaw, sabay utos kay Jade na sipain siya at hayaan siyang pumalit sa pwesto nito. Tinanong niya si Rufus kung anong gusto nito, kaya inamin nito na ang kanyang layunin ay makuha ang secret relic na nagbibigay sa gumagamit ng Dia skill, at binanggit niyang nasa pinakamalalim na bahagi ito ng dungeon. Nang gabing iyon, sinabi ni Jade kay Alina na si Rufus na ang papalit sa kanya para makabalik na siya sa pagtatrabaho bilang receptionist. Nagtaka siya kung tutuperin ng guild ang pangako nito, kaya sinabi ni Jade na gagawin nila ang lahat pero inisip ni Alina na kainahinala ang kanyang reaksyon. Sinabihan niya itong umalis dahil kailangan pa niyang mag-impake bago lumipat pero nagtaka siya kung magiging ayos lang ba ito dahil alam niyang ang halimaw ay kayang gumamit ng Dia skill. Kaya sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala dahil pwede naman silang tumakas kapag hindi nila matalo ang halimaw, sinabing babalik sila ng ligtas. Binanggit niya na pwede siyang manatili roon hanggang sa maayos ang kanyang bahay at habang nagpapaalam siya rito, bigla siyang may naalala na malapit sa kanya. Sa isang flashback, nakita natin si Alina kasama ang isang adventurer na nagngangalang Shroud at gusto niyang maging katulad nito, pero sinabihan siya nito na maging receptionist na lang dahil isa itong ligtas at stable na trabaho. Pero gusto niyang lumakas para makatapos ng mga quest kasama siya at nangako itong bubuo ng party kasama siya paglaki niya. Pero isang araw, nakita niya ang katawan nito sa lupa at na-realize niyang patay na ito, kaya nagsimula siyang umiyak. Nagising si Alina habang napansin na matagal na niyang hindi napapanaginipan iyon at naghanda na siyang pumasok sa trabaho, pero nag-aalala siya sa iba. Lumipat tayo kay Jade habang na-realize ng lahat na pagod na siya dahil ginagamit niya ang kanyang skill para makaramdam ng panganib sa paligid nila. Nakarating sila sa huling kwarto sa ika-4 na palapag at binanggit ni Jade na nakakaamoy siya ng dugo, pero wala silang makita dahil madilim ang kwarto. Kaya ginamit nila ang kanyang spell para liwanagan ito. Na-realize nila na may napatay na halimaw at nakita nila ang humanoid na halimaw na nagpakilala bilang ang Dark God na si sila. Ipinatawag niya ang kanyang sibat at ibinato ito kay Jade na ginamit ang kanyang skill para protektahan ang sarili, pero na-realize niyang nagkakrak ang kanyang kalasag. Iminungkahi nila na umurong na sila, pero kinulong sila ni Rufus sa isang hawla at inamin niyang ang Dark God ay seliado sa dungeon na iyon, pero masisira ang kanyang selyo pagkatapos niyang kumain ng mga kaluluwa ng tao. Inamin ni Rufus na pinatay niya ang kanyang mga kasama para sa Dark God at binanggit niyang handa siyang isakripisyo silang lahat para makuha niya ang Dia skill. Pero biglang sinaksak siya ni sila mula sa likuran at kinain ang kanyang kaluluwa, sinabing napakapangit ng lasa nito dahil si Rufus ay isang kasuklam-suklam na tao. Pero determinado siyang kainin ang kaluluwa ng iba. Inisip ni Jade na hindi nila ito matatalo dahil isa itong Dark God at nagpatawag sila ng kanyang Flame Dragon pero madali lang itong sinira ni sila. Ginamit ni Lily ang isang regeneration spell kay Jade at ibinato ni sila ang kanyang sibat na tumama sa balikat ni Jade pero mabilis itong gumaling. Interesado si sila sa skill ni Lily kaya nagpasya siyang nakawin nito gamit ang kanyang Mirror of Jealousy na kumuha sa staff ni Lily at na-realize nito na hindi na siya makakagamit ng magic. Sinira ni sila ang staff at napansin nila na mayroon itong D-mark kaya na-realize nila na isa itong relic na nilikha ng mga sinauna. Ginamit niya ang kanyang judgment skill na nagpatawag ng mga espada para atakihin sila at napansin ni Jade na mamamatay ang kanyang mga kaibigan kapag nataman sila kaya inutusan niya silang umurong. Ginamit niya ang kanyang provoke skill para pilitin ang mga espada na atakihin siya pero ipinaalala sa kanya ni Lily na dapat lang niya itong gamitin kasama ang isang regeneration spell sabay tanong kung sinusubukan ba niyang isakripisyo ang sarili. Sinaksak siya ni sila ng isa sa kanyang mga espada, pero sinabi ni Jade na wala lang ito, at inutusan ng kanyang mga kaibigan na tumakas. Hindi makapaniwala si sila na buhay pa siya, pero patuloy siyang sinasaksak habang tumatakas sila kasama si Lily. Sinabi ni sila sa kanya na iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan, pero sinabi ni Jade na kailangan lang niyang bumili ng oras para makatakas sila. Sinabi ni Lily kayla na kailangan nilang tulungan si Jade pero ipinaliwanag nila na wala silang magagawa dahil hindi nila kayang tapatan si sila pero biglang sumulpot ang isang halimaw kaya naghanda siyang lumaban. Lumipat ang eksena sa Adventurers Guild habang nag-o-overtime si Alina kasama si Lyra na nagbanggit na sayang dahil sumuko na ang guild sa paghahanap sa executioner pero nagtaka siya kung bakit may kumikinang sa bulsa ni Alina at na-realize ni Alina na ang kwintas niya pala yon. Nabanggit ni Lyra na hindi kumikinang ang mga ordinaryong bato at naalala ni Alina ang sinabi ni Jade na nagbibigay ito ng babala kapag ang isang miyembro ng party ay malapit ng mamatay, kaya na-realize niya na nasa panganib ang Silver Sword at kumari pa siya ng takbo para iligtas sila.
Bumalik tayo kay Jade habang pinaliligiran siya ni sila ng kanyang mga espada at inisip niyang katapusan na niya, pero gusto pa niyang makitang muli si Alina, kaya determinado siyang mabuhay. Nakarating si Alina sa Crystal Gate pero pinigilan siya ng mga gwardya, sinasabing hindi dapat gumagamit nito ang isang receptionist para pumasok sa dungeon. Inisip niya na masisibak siya kapag nalaman nilang siya ang executioner, pero determinado siyang iligtas ang Silver Sword, kaya ipinatawag niya ang kanyang Warhammer. Narealize nila na siya ang executioner at nagbanta siyang aatakehin sila kapag hindi siya pinadaan. Bumalik tayo kay Lan nang patalsikin siya ng halimaw at pakiramdam ni Lily ay wala siyang silbi dahil hindi niya ito magamot, pero biglang sumulpot si Alina para iligtas sila at tinalo ang halimaw sa isang tira lang. Binigyan niya sila ng maiinom pero nakiusap sila sa kanya na iligtas si Jade dahil nakikipaglaban ito sa isang Dark God na kayang gumamit ng maraming Dia skills, kaya nagtungo siya sa boss's room kung saan nakita niya si Jade sa malalang kondisyon at sinabihan niya itong gumising, pero hindi ito sumagot, kaya nagsimula siyang matakot sa pinakamasamang mangyayari. Inatake siya ni sila gamit ang kanyang sibat pero naiwasan niya ito, kaya inisip ni sila na isa siyang karapat-dapat na kalaban. Sinabi ni sila na huli na ang lahat para iligtas si Jade, kaya nagalit si Alina at sinugod siya gamit ang kanyang martilyo. Pinatalsik niya ito, pero bumangon si sila at ginamit ang kanyang judgment skill para atakihin siya gamit ang kanyang mga espada. Sinubukan niyang sanggain ang mga ito, pero tinamaan pa rin siya at naghanda si sila na tapusin siya, pero pinrotektahan siya ni Jade at hindi makapaniwala si sila na buhay pa ito. Sinaksak niya si sila sa dibdib at bumagsak ito sa isang poste, dahilan para gumuho ito. Nilapitan niya si Jade na nag-amin na nakatulog siya pero nagising siya nang marinig ang boses ni Alina. Natutuwa siya na buhay pa ito at niyakap siya ni Jade dahil na-realize nitong totoo siya. Binigyan niya ito ng maiinom, sinabing inumin niya yon habang nag-o-overtime siya, at napansin niya na mas mabuti na iyon kaysa sa wala, pero excited si Jade na inumin ito dahil itinuturing niya itong isang indirect kiss. Bumangon si sila habang nagre-regenerate ang kanyang sugat dahil sa skill ni Lily, at napansin ni Jade na kailangan nilang tapusin ito sa isang tira lang. Nabanggit ni sila na kasing lakas siya ng mga taong lumikha sa kanya, pero sa tingin niya ay hindi pa rin siya mapapantayan ni Alina. Inihayag niya na kinain na niya silang lahat, kaya na-realize ni Jade na siya ang pumatay sa kanilang mga ninuno. Pinaligiran niya sila ng kanyang mga espada at nag-alok si Jade na isakripisyo ang sarili para gumawa ng butas para kay Alina, pero dinurog ni Alina ang mga espada at sumugod, pero tinamaan siya ng mga talam at bumagsak sa lupa. Pero bumangon siya muli habang binabanggit na mabubuhay siya sa kanyang ideal na buhay sa hinaharap at panunuorin ang lahat na makauwi ng ligtas. Bigla siyang nagliwanag habang sinasabing hindi niya hahayaang mamatay ang Silver Sword sa dungeon at pinatalsik niya si sila. Hindi makapaniwala si sila na kaya niyang pigilin ang kanyang kapangyarihan at ginamit niya ang kanyang judgment skill para magpatawag ng napakaraming espada, pero sinalag ni Alina ang lahat ng iyon at tinabas ang braso ni sila. Hindi siya makapaniwala na mas malakas si Alina kaysa sa kanya dahil tao lang ito, at hinati siya ni Alina sa dalawa habang napansin ni Jade na ang kapangyarihan nito ay hindi pangkaraniwan. Sinabi niya kay sila na tapos na ang lahat para sa kanya at sasabihin sana ni sila ang tungkol sa iba pang mga Dark God, pero tinapos na siya ni Alina dahil ayaw niyang pahabain pa nito ang kanyang overtime. Masaya sinala at Lily na makita si Jade, sinabing nag-alala sila sa kanya, at nagpasalamat si Jade kay Alina sa pagliligtas sa kanilang lahat. Binanggit ni Alina na iniwan niya ang kanyang trabaho para lang pumunta roon, kaya kailangan na naman niyang mag-overtime para makahabol, pero hindi niya pinagsisihang iniligtas sila. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang kapangyarihan ni Lily, kaya ginamit niya ito para gamutin ang kanyang mga kaibigan, at inihayag ni Glenn na nagpatupad siya ng gag order sa mga gwardya para hindi nila ipagsabi ang sikretong pagkakakilanlan ni Alina. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay at nakita natin siyang nag-o-overtime na naman, pero nagpa siya si Jade na tulungan siya, sinabing nakabawi siya dahil sa inumin na ibinigay nito sa kanya. Tinawag niya itong magic potion na puno ng pag-ibig, kaya pinalo siya ni Alina, pero sinabi niya na kailangan niya ang tulong nito dahil gusto niyang makauwi ng maaga. Nakita natin si Alina habang naghahanda para sa kanyang lunch break, pero bigla siyang nilapitan ng isang adventurer at sinabing gusto nitong tumanggap ng urgent quest. Binalak niyang balewalain ito para hindi masira ang kanyang tanghalian, pero nagpa siya pa rin siyang asikasuhin ang request nito. Pagkatapos niyon, nagsimulang kumain si Alina ng kanyang sandwich, pero galit siya dahil sinira ng adventurer ang kanyang lunch break. Nagtaka si Lyre kung bakit hindi niya ito tinanggihan, kaya ipinaliwanag ni Alina na ginawa niya ito para sa Centennial Festival na tatagal ng 3 araw. Inamin niya na hindi siya nakapunta rito sa nakalipas na 2 taon dahil palagi siyang kailangang mag-overtime, pero determinado siyang tapusin ang lahat sa tamang oras at makapunta ngayong taon.
Pero binanggit niya na magiging battlefield ang lugar sa panahon ng festival dahil magkakaroon ng special bonus period kung saan makakakuha ang mga adventurer ng mas malalaking reward sa pagtatapos ng mga quest, kaya dadagsa sila sa mga counter, at kinabahan si Lyra nang marinig ito. Pero inihayag ni Alina na gumawa siya ng guidebook na nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat gawin sa panahon ng quest rush. Idinagdag niya na gumawa pa siya ng isa pang guide para sa festival, sinabing kailangan nilang mag-clock out sa tamang oras sa ikatlong araw para ma-enjoy nila ang main event. Nakita natin sila na nagpa-practice maghagis ng mga kutsilyo, pero sinabihan siya ni Lily na kailangan niyang magpahinga dahil hindi pa nakakabawi ang kanyang katawan. Binigyan niya ito ng potion at inisip nila na mukhang delikado ito, pero ininom pa rin niya. Napansin niya na napakasama ng lasa nito, pero bumuti na ang pakiramdam niya, at nangako si Lily na aalagaan siya. Nagtungo si Alina sa isang cake shop kung saan nag-order siya ng mga dessert, at na-realize niya na may natitira pang isang strawberry tart, kaya sinubukan niyang i-order ito, pero na-realize niya na gusto rin ito ni Lily, kaya hinayaan na lang niya ito. Nagsimula silang kumain ng magkasama habang binabanggit ni Lily na napakasarap ng strawberry tart, at sinabi niya kay Alina na naiintindihan na niya kung bakit in love si Jade sa kanya. Nabanggit niya na gusto nila ang grape jelly, kaya gusto niyang bumili ng isa para rito, at inisip ni Alina na siya ang perpektong healer dahil palagi niyang iniisip ang kanyang mga kaibigan. Pero inisip ni Lily na wala siyang espesyal, at ipinaalala kay Alina na siya ang nagligtas sa kanila sa huling quest nila. Pagkatapos niyon, nilapitan ni Jade si Alina, sinabing nalulungkot siya pagkatapos nitong lumipat, pero ipinaliwanag ni Alina na gusto niyang manatili sa kanyang bahay at natutuwa siya na binayaran ng guild ang mga repair. Nakita natin si Alina na naglilinis ng reception hall kasama si Lyra, na nagtanong sa kanya kung may gusto ba siya dahil ang festival ay isang classic dating event, pero binanggit niya na wala siyang gusto, sinabing i-enjoy niya ang festival ng mag-isa at hindi makapaniwala si Lyra, tinawag siyang overtime maniac. Napansin ni Lyra na makikipag-date siya sa executioner, kaya nagtaka si Alina kung may nagpapanggap bang siya, pero inihayag ni Lyra na ang tinutukoy lang niya ay ang kanyang execution doll. Bigla silang nakarinig ng gulo nang na-realize nilang dinadagsa na ang mga adventurer sa reception hall, at nagtaka sila kung anong nangyayari dahil 10 araw pa bago ang festival. Pagkatapos niyon, nakita nating pagod na sila, pero hindi pa rin nila alam kung anong nangyari, kaya nagpa siya si Alina na tanungin sina Jade at Glenn. Nakita natin ang Silver Sword na nagpa-practice kasama ang isang adventurer na nagngangalang Sibyl na umatake sa isang wolf monster, at sinabi nilang magaling ang ginagawa nito. Inisip ni Sibyl na dapat na siyang pasaliin sa kanilang party bilang kanilang attacker, pero itinumba siya ng halimaw, kaya inutusan ni Jade si Lily na gamutin siya, pero bigla siyang nakaramdam ng trauma na naging sanhi ng kanyang panic attack. Sinabihan siya ni Jade na magmadali, kaya ginamit niya ang kanyang spell, pero nagtaka si Jade kung bakit mas mabagal siya kaysa sa dati. Sinabihan niya si Sibyl na manatili sa likod habang gumagawa siya ng butas, pero sumugod ito at natanggalan ng sandata ng halimaw. Naghanda itong tapusin siya, pero biglang dumating si Alina at hinati ito sa dalawa. Sobrang lakas ng kanyang atake kaya nasira ang hologram generator, at sinabi niya kay Jade na may itatanong siya rito bago siya isinama palayo. Inisip ni Sibyl na mahina siya dahil wala siyang binatbat kay Alina, kaya inisip niyang hindi siya karapat-dapat maging miyembro ng Silver Sword. Nakita natin sina Alina at Jade sa opisina ng Guildmaster, at nagtaka siya kung bakit dinagsa ng mga adventurer ang reception hall, kaya sinabi ni Glenn sa kanya na may nagpapakalat ng chismis tungkol sa isang secret quest kung saan makakapag-aral ang mga adventurer ng isang Dia skill. Nabanggit ni Jade na maglalabas ng announcement ang guild bukas para sabihin sa lahat na hindi totoo ang secret quest, at nangako siyang hahanapin ang taong nagpapakalat ng chismis. Pagkatapos niyon, nagtaka si Jade kung bakit nag-alinlangan si Lily sa kanilang training, at inisip nila na hindi lang siya sanay sa kanyang staff, kaya binigyan nila siya ng bago at na-realize niya na kamukhang kamukha ito ng dati niyang staff. Inisip nila na ito na ang pinakamaliit na bagay na magagawa nila para sa kanya dahil tinulungan niya silang makabawi, at nagpasalamat sila sa pag-aalaga sa kanila. Nagtatrabaho si Alina sa kanyang lunch break dahil napakarami niyang kailangan gawin, pero tinanong siya ni Lyra kung bakit mas mabilis siyang mag-asikaso ng mga request kaysa sa ibang mga receptionist, sinasabing kapag inaliw niya ang adventurer ay mas mababawasan ang kanyang paperwork, pero binanggit ni Alina na hindi niya gustong mandaya. Nakita natin si Glenn kasama ang Silver Sword habang binabanggit niya na ang taong nagpapakalat ng chismis ay katulad ni Rufus, dahil sinabi niya sa lahat na gusto niyang makakuha ng Dia skill, pero gusto lang talaga niyang buhayin si sila. Kaya naman, inisip nila na sinusubukan ng salarin na akitin ng mga adventurer sa isang nakatagong dungeon kung saan pwede silang isakripisyo para buhayin ang Dark God.
Pero nagtaka si Alina kung bakit sa opisina niya sila nagpupulong, kaya ipinaliwanag ni Glenn na hindi sila pwedeng mag-usap ng mga sensitibong paksa sa headquarters dahil baka may makarinig sa kanila. Napansin ni Jade na alam na nila kung saan nanggaling ang chismis, pero kailangan pa nilang gumawa ng plano bago sila kumilos. Pagkatapos ng kanilang meeting, na-realize ni Jade na nahihirapan si Alina na tapusin ang kanyang mga papeles at sinabi niya rito na mayroon siyang solusyon na makakatulong sa kanya para maasikaso ang mga ito ng maayos, pero tinanong siya ni Alina kung anong gusto niyang kapalit at sinabi ni Jade na gusto niyang makipag-date sa kanya sa panahon ng festival. Agad siyang tumanggi, pero na-realize niya na hindi niya matatapos ang lahat bago ang event. Napansin niya na kailangan lang niyang isakripisyo ang isang araw para makasama ito para ma-enjoy niya ang 2 pang araw at tinanggap niya ang deal, sinabing handa siyang gawin ang lahat para ma-enjoy ang festival ngayong taon. Nakita natin si Alina kasama ang Silver Sword habang nagtataka siya kung bakit nakasuot sila ng parang mga baguhan, kaya ipinaliwanag ni Jade na ang salarin ay nagpapakalat lang ng chismis sa mga bagong adventurer at nagbabalat kayo sila para lapitan sila nito. Nakarating sila sa Forest of Eternity na isang C-class dungeon para sa mga beginner, at nagpa siya silang magpahinga malapit sa isang lawa na sinasabing madalas puntahan ng salarin. Nang gabing iyon, binanggit nila na ang huling beses na nagtipon sila sa harap ng campfire ay noong special training ni Lily. Napansin ni Lily na ang kanyang secret skill ay kalalabas lang noong panahong iyon, at inihayag nila na palagi siyang nawawala ng bait kapag nakakatagpo ng mga halimaw, pero sinabi ni Jade sa kanya na naging maasahan na siyang healer, sabay utos na huwag ng pagdudahan ang sarili at ituloy lang ang nararamdamang tama para sa kanya. Bigla silang nakakita ng isang grupo ng mga lalaking papalapit, kaya nagkunwari silang mga baguhan at nagsimulang makipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Hates, na nagsabi sa kanila na pwede silang lumakas ng hindi nag-eensayo. Binanggit niya na mayroong secret quest kung saan makakakuha sila ng isang espesyal na relic na magbibigay sa kanila ng Dia skill, pero tinanong siya ni Jade kung totoo ito at binunot ang kanyang espada nang na-realize ng mga lalaki na nalinlang sila ng Silver Sword. Tinanong niya si Hates kung kilala nito si Rufus, pero ipinaliwanag nito na hindi, sinabing narinig lang niya ang chismis sa ibang tao. Biglang inatake ng isang lalaki si Jade, pero pinatalsik siya ni Alina at nagbanta siyang papatayin si Hates sa pagpapakalat ng chismis. Sumugod siya, pero nag-teleport palayo si Hates kasama ang kanyang mga tauhan at napansin ni Jade na ang lalaking umatake sa kanya ay iisa lang ang braso. Nakilala siya ni Lily, inihayag na ang pangalan niya ay Aiden, at binanggit na dati silang nasa parehong party. Nagkamalay ito at tinawag siyang mamamatay tao, sinasabi sa kanyang mga kaibigan na mamamatay sila kapag pinanatili nila siya sa kanilang party dahil iniiwan niya ang kanyang mga kasama kapag nasa panganib. Pero nagbanta si Alina na papatayin ito, at sinabi ni Aiden na ibubunyag niya ang nakaraan ni Lily, pero wala itong paki at dinurog siya gamit ang kanyang martilyo. Pagkalipas ng ilang araw, nakita nating dinadagsa pa rin ang reception hall at na-realize ni Alina na imposibleng matapos agad ang gulo, pero nagtaka si Lyra kung bakit tinutulungan sila ni Jade, kaya inamin ni Jade na ginagawa niya ito para makipag-date kay Alina. Hindi makapaniwala si Lyra at binanggit niyang masaya siya para kay Alina sa pag-aakalang magre-retiro na ito pagkatapos magpakasal sa kanya, pero ipinaliwanag ni Alina na hindi niya ito gusto. Nagtaka si Lyra kung bakit hindi siya interesado rito dahil mukhang perpektong lalaki naman ito, kaya ipinaliwanag ni Alina na gusto niyang i-enjoy ang kanyang buhay ng mag-isa. Kalaunan ay napagod siya, kaya nagpa siyang magpahinga at napansin ni Lyra na hindi niya alam kung hanggang kailan mag-o-overtime si Alina, pero sinabi ni Jade sa kanya na huwag mag-alala dahil sasamahan niya si Alina hanggang sa huli, at napansin ni Lyra na napakabuting tao ni Alina dahil palagi siyang tinutulungan habang nagtatrabaho sila. Pero sanay itong gawin ang lahat ng mag-isa, kaya sinabihan siya ni Lyra na suportahan ito anuman ang mangyari. Nagpa siyang umuwi para magkaroon ng oras si Jade kay Alina, pero napansin ni Jade na kailangan niyang lumakas sa auction hall ng guild. Nalaman ng mga opisyal na tinalo ng executioner sila, kaya hiniling nila kay Glenn na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan, pero ipinaliwanag ni Glenn na hindi niya ito magagawa dahil gusto niyang irespeto ang kagustuhan ni Alina na mamuhay ng tahimik. Kinabukasan, nakita natin sila kasama si Lily sa headquarters habang inihahayag ni Lily na si Aiden ang tank ng unang party na sinalihan niya. Ipinaliwanag niya na ang kanilang party ay pumasok sa bosses room sa unang pagkakataon, pero nawasak ang kanyang mga kaibigan at 2 sa kanila ay malapit ng mamatay. Alam niya na sapat lang ang kanyang magic power para iligtas ang isa sa kanila, pero sinubukan niyang gamutin silang 2, kaya pareho silang namatay sa huli. Pero sinabihan siya nila na huwag masyadong sisihin ang sarili dahil lahat sa kanyang party ay nagkulang sa kanilang tungkulin at binanggit nitong naniniwala pa rin siya sa kanya.
Nakita nila si Jade na nagpa-practice kung paano gamitin ang kanyang mga skill, pero bigla itong bumagsak, kaya dinala nila siya sa research building kung saan ipinaliwanag ni Jade na sinusubukan niyang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-activate ng dalawang skill ng sabay. Sumama sa kanila ang isang researcher na nagngangalang Shelly at binanggit niya na umabot na si Jade sa stage 2, sinabing pwede siyang mamatay kapag umabot siya sa stage 3. Pero sinabihan niya itong ituloy lang ang pag-eensayo dahil isa siyang magandang subject para sa research at ipinakita niya sa kanila ang puso ni sila na inihahayag na ito ang kanyang main body. Ipinaliwanag niya na itim ito dahil puno ito ng napakaraming magic sigil na kumakatawan sa mga dia skill na nakuha niya sa pagkain ng mga kaluluwa ng tao. Inisip niya na mas marami siyang nakukuhang dia skill sa bawat kaluluwang kinakain niya, kaya magiging banta siya sa sangkatauhan kapag nagpakita siya malapit sa bayan. Idinagdag niya na nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa salarin, sinabing isa itong lalaking nakasuot ng itim na robe, pero binanggit niyang iyon lang ang alam nila. Ang gabi bago ang festival, nagdiwang si Alina dahil natapos na nila ni Jade ang mga papeles. Idinagdag ni Jade na walang special bonus period ngayong taon, kaya inisip ni Alina na sa wakas ay makakasali na siya sa festival. Inanyayahan niya itong uminom kasama siya at nagtungo sila sa isang tavern kung saan nag-enjoy sila, pero nalasing si Alina, kaya sinabi ni Jade na oras na para umuwi. Pero bigla siyang tinawag ni Alina na Shroud at binanggit niyang matagal na siyang naghihintay sa pagbabalik nito, kaya inisip ni Jade na may ibang lalaki sa buhay ni Alina. Lumipat tayo kay Glenn nang makilala niya ang isang babaeng nagngangalang Jessica na nagpakita sa kanya ng isang libro at agad niyang na-realize na konektado ito sa isang secret quest. Nagtaka siya kung saan niya ito nahanap pero ipinaliwanag ni Jessica na hindi siya pwedeng magsabi dahil isa siyang information merchant. Narealize ni Glenn na hindi lahat ng secret quest ay selyado sa mga relic at inutusan niya ang kanyang assistant na itago ito sa underground library. Dumating ang araw ng festival at masaya si Alina na makita ang mga furry works habang narealize ni Jade na isa pala itong inosenteng babae. Nakita niya itong cute pero sinabihan siya ni Alina na huwag maging kakaiba, sinabing oras na para i-enjoy ang festival. Nakita natin si Lily sa underground prison ng guild kung saan balak niyang makipagkita kay Aiden, pero sinabihan siya nila na pumunta na lang sila sa festival. Binanggit ni Lily na hindi naman niya ito pinasama, pero sinabi nila na hindi siya makakapag-usap ng matino kay Aiden dahil iniisip nito na siya ang dahilan kung bakit naubos ang kanilang party. Pero inamin ni Lily na sinisisi niya ang sarili sa nangyari, sa pag-aakalang namatay ang lahat dahil nagkulang siya. Pero napansin nila na hindi mahalaga ang kanyang nakaraan dahil naniniwala ang Silver Sword sa kanya. Naalala ni Lily na noong sumali siya sa party, malugod siyang tinanggap ni Nala at Jade sa kanilang grupo at sa tingin niya ay napakabuting tao nila, pero inisip niya na mamamatay sila dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, kaya binalak niyang iwan ang party. Nakita natin si Alina na nag-e-enjoy sa pagkain sa festival at inisip niya na sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang kalayaan at dignidad bilang manggagawa dahil nagsasaya siya kasama ang lahat. Nagtaka si Jade kung bakit hindi siya tumataba dahil hindi siya tumitigil sa pagkain, kaya ipinaliwanag ni Alina na ang kanyang metabolism ay kakaiba dahil palagi siyang stressed. Sinabi niya kay Jade na magpunta sila sa main square kung saan nagtitinda ang mga merchant ng mga dessert at sinabihan siya ni Jade na hawakan ang kanyang kamay, sinabing baka magkahiwalay sila dahil madaming tao. Tumanggi si Alina, sinabing gusto niyang kumain gamit ang dalawang kamay habang naglalakad, at binanggit niyang nagpakapagod siya para lang ma-enjoy ang festival. Pero naalala niya na tinulungan siya ni Jade na tapusin ang kanyang mga papeles, kaya natahimik siya at inisip ni Jade na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya nagmadali itong bumili ng gamot. Pero hinawakan niya ang kamay ni Jade habang ipinapaalala rito na tinulungan siya nitong tapusin ang trabaho para makapunta sa festival, at nagpasalamat siya sa tulong nito. Bumalik tayo sa underground prison nang humingi ng paumanhin si Lily kay Aiden, na nag-amin na gusto niyang lumakas pagkatapos niyang mawala ang kanyang mga kaparty. Naniwala siya na lalabas ang kanyang core skill at pwede pa rin siyang maging tank kahit nawalan siya ng braso, pero nang malaman niyang sumali si Lily sa Silver Sword, talagang nagalit siya dahil sa tingin niya ay hindi ito karapat-dapat maging elite adventurer. Kaya nagpasya siyang gawin ang lahat para makakuha ng dia skill, sinasabing gagamitin niya ito para mawala si Lily para maipaghiganti ang kanyang party. Pero sinabihan siya nila na tumigil na sa pakikipag-usap rito dahil hindi ito makikinig sa kanya, at naglakad sila palayo habang tinatawag siyang mamamatay tao. Pagkalipas ng ilang oras, nagpakita si Hates kay Aiden at gumamit ng susi para pakawalan siya habang binabanggit na ang kanilang kaibigan ay gagawa ng gulo sa festival para makatakas sila. Bumalik tayo kina Jade at Alina habang naglalakad sila sa main square at nakakita sila ng isang mage na nagpe-perform sa harap ng madla.
Pero bigla nitong ginamit ang kanyang mga ice spell para atakihin ang lahat ng na-realize ni Alina na sinisira nito ang festival, kaya nagalit siya at ipinatawag ang kanyang martilyo. Kinilala siya nito bilang ang executioner at pinatalsik niya ito, sinasabing kailangan niyang magpakapagod sa overtime para lang makapunta sa event. Nagbanta siyang papatayin ito sa pagsira ng festival at dinurog niya ito gamit ang kanyang warhammer. Sinabi nila kay Lily na oras na para umuwi, pero bigla nilang nakita si Hates at na-realize nilang kasama nito si Aiden. Ipinakita niya sa kanila ang libro na inihahayag na ninakaw niya ito mula sa library ng guild, at nang buksan niya ito ay lumitaw ang isang liwanag habang ipinapakita ang secret quest. Inutusan siya nitong talunin ang mga boss sa hidden dungeon na matatagpuan malapit sa lawa sa Forest of Eternity. Tinanggap niya ang quest, sinasabihan sina Lai and Lily na tawagin ang Silver Sword para sabay nilang makaharap ang Dark God, at gumamit siya ng kanyang skill para mag-teleport palayo. Nakita natin si Alina na nagmumukmak, iniisip na kanselado na ang festival, pero sinabi ni Jade na magpapatuloy ito dahil nahuli na ang salarin. Pero inistorbo sila ni Lai and Lily at sinabi kay Jade ang nangyari, sinasabing pinaplano ni Hates na buhayin ang Dark God. Kaya sinabihan niya si Alina na i-enjoy ang festival habang inaasikaso nila ang sitwasyon, pero nagpa siya si Alina na sumama sa kanila dahil gusto niyang makabalik sila ng ligtas. Nagtungo sila sa hidden dungeon at nakarating sa boss's room, pero biglang sumulpot ang grupo ni Hates, kaya inatake sila nila gamit ang kanyang ice spell. Pero alam ni Hates na hindi niya sila papatayin dahil mabubuhay ang Dark God kapag kumain ito ng mga kaluluwa ng tao sa loob ng dungeon, kaya nagpa siya sila na i-freeze na lang sila. Pero ang isa sa kanila ay gumamit ng self-destruct skill para iligtas ang iba. Binanggit ni Hates na ang lahat ay ayon sa kanyang plano, at inihayag na ang layunin niya ay buhayin ang Dark God, kaya nagtaka si Jade kung bakit niya gagawin iyon. Ipinaliwanag ni Hates na ang skill niya ay walang silbi sa labanan dahil pangtakas lang ito, at sa tingin niya ay hindi ito patas dahil may ibang mga adventurer na biniyayaan ng mas magagandang skill. Inamin niya na may isang lalaking nakaitim na nagsabi sa kanya na kaya niyang sirain ang mundo, pero kailangan nilang buhayin ang Dark God para magawa ito, at determinado si Hates na tulungan siyang magtagumpay. Pero ang Dark God na si Vienna ay bigla siyang sinaksak mula sa likuran at tinawag siyang Creep. Sinabi niya sa kakambal niyang si Fina na dapat na nilang kainin ang mga tao, at hindi makapaniwala si Jade na dalawa pala sila. Pareho silang gumamit ng kanilang Dia skill para magpatawag ng mga pana at naghandang bumaril. Dahil dito, ginamit ni Lily ang kanyang regeneration skill kay Jade. Binanggit ni Fina na gwapo si Jade kaya gusto niyang kainin ang kaluluwa nito, at pinanahan niya ito, pero winasak ni Alina ang kanyang arrow at dinurog ang katawan ng kambal. Pero naramdaman ni Alina na parang wala siyang tinamaan, mabilis na nag-regenerate ang kanilang mga katawan at hindi makapaniwala ang lahat habang sinasabi ng kambal na sila ay 2-1, kaya imposibleng matalo sila. Inisip ni Jade na ang tanging paraan para tumigil ang kanilang regeneration ay ang sirain ang kanilang mga core ng sabay, at napansin ni Vienna na kailangan nilang kumain ng mga kaluluwa para matuto ng mga skill, pero gusto niyang unahin si Jade. Sinabihan ni Alina na asikasuhin si Fina habang siya naman ang bahala kay Vienna, at pareho silang sumugod habang napansin ni Jade na ang kanyang cigar skill ay wala lang kumpara sa isang Dia skill. Kaya naman, nagpa siya siyang isugal ang lahat sa moves na pinag-insayuhan niya at ginamit ang kanyang hardening skill sa lupa. Habang nagtataka ang lahat sa ginagawa niya, kinuha niya ang kanyang kalasag at ni-activate ang provoked skill para pilitin si Vienna na atakihin siya, pero hinaloan niya ito ng hardening skill at ginamit ang kanyang bagong move, ang Melia, na nagpakinang sa kanyang kalasag. Nagpakawala ng pana si Vienna, pero winasak ito ng kanyang kalasag at hindi makapaniwala ang lahat na naharang niya ang isang Dia skill. Sumugod siya rito habang inililipat ang Melia sa kanyang espada, at ginamit ito para saksakin ang core ni Vienna. Nakita ni Vienna si Alina habang tinatalo si Fina, at naglaho ang kanilang mga katawan, pero biglang nakaramdam si Jade ng matinding sakit. Nag-alala si Alina kung ayos lang ba siya, pero na-realize nilang buhay pa ang kambal, at sinabi ni Vienna na gusto niyang matuto ng bagong skill, kaya sinubukan niyang patayin si Aiden, pero iniligtas siya ni Lyra at dinala palayo. Sinabi ni Vienna kay Fina na kailangan na nilang gamitin ang kanilang trump card, at kinain niya ang core nito, dahilan para maging isang nakakatakot na nilalang na may 2 Dia mark. Sinabi nilang ang pangalan nila ay Vina, at sabay silang nagpakawala ng 2 pana. Pinigilan ni Alina ang isa gamit ang kanyang martilyo, pero bigla itong naglaho at ang isa pang pana ang tumama sa kanya. Kaya naman, binuhat siya ni Jade sa ligtas na lugar at sinubukang gamutin ni Lily, pero na-realize niyang hindi gumagana ang kanyang magic. Inutusan ni Jade si Lily na alisin ang regeneration skill sa kanya at ilipat ito kay Alina, pero hindi pa rin ito sapat para itikom ang sugat.
Inisip ng kambal na hindi na siya mabubuhay dahil imposibleng magamot ang sugat na iyon, pero sinabi ni Jade na hindi niya hahayaang mamatay si Alina. Sinabihan niya si Lily na bantayan si Alina habang bumibili siya ng oras at ni-activate niya ang Melia, pero na-realize niyang sagad na siya sa kanyang limitasyon. Sinabihan siya ni Vienna na panoorin itong patayin ang kanyang mga kaibigan at naghanda siyang bumaril kay Lily, kaya na-realize ni Jade na kailangan niyang makuha ang atensyon nito. Inisip niya ang tungkol kay Vina at tinawag silang failed creation dahil wala silang kumpletong diamark. Napansin niya na kaya nilang mag-regenerate at lumalakas sila kapag nagsasama pero nawawala ang kanilang talino. Sinabi niyang isa silang hamak na basura para sa isang dark god kaya nagalit si Vienna at sinabing pagdurusa sa kanya. Lumagpas si Jade sa kanyang limitasyon at muling ni-activate ang Melia habang pinapaputukan siya nito, pero lumipat ang tingin natin kay Lily na na-realize na hindi siya sapat para iligtas si Alina. Inisip niyang mamamatay ang lahat dahil isa siyang palpak na healer, pero sinabi ni Alina na ayos lang iyon at binanggit na ayaw niyang mawala ng sinumang malapit sa kanya. Ipinatawag niya ang kanyang Warhammer at sinabing handa siyang lumaban kahit may sakit pero nakiusap si Lily na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Sinubukan niya ang lahat para gamutin ang sugat at na-realize niyang lumiliit na ito pero bigla siyang nas agad. Naalala niya na naniniwala ang lahat sa kanya at ayaw niya silang biguin, kaya lumagpas siya sa kanyang limitasyon at ginamit ang lahat ng kanyang mana para pagalingin si Alina. Nakita natin si Lyra kasama si Aiden na tinawag si Lily na mamamatay tao, pero sinabihan siya ni Lyra na wala siyang karapatang sabihin iyon dahil hindi tumakas si Lily sa kanyang tungkulin bilang healer, at binalaan siyang huwag na siyang guguluhin pa. Bumalik tayo kay Lily habang ginagamot si Alina, pero na-realize ni Lily na hindi ito gumagalaw, kaya sinubukan niya itong gisingin, pero bigla siyang hinimatay. Nahihirapan si Jade laban sa kambal at inisip niyang katapusan na niya habang naghahanda si Vienna na tapusin siya, pero biglang sinalag ni Alina ang pana. Nagtaka ang kambal kung bakit buhay pa siya at sinabi ni Alina na hinding-hindi nila siya matatalo, kaya nagalit si Vienna at kinain ng corn ni Fina. Nag-transform sila bilang Vina, pero sinabi ni Alina na galit siya dahil kailangan niyang iwan ng festival dahil sa kanila. Ipinatawag niya muli ang kanyang Warhammer at sinubukan siyang barilin, pero iniwasan niya ang kanilang mga atake. Nagpanik sila nang sumugod si Alina at nagpakawala ng isang critical hit na pumatay sa kanila sa isang iglap. Pagkatapos niyon, nagising si Lily at natutuwa siya na nakaligtas ang lahat. Nagpasalamat si Alina sa pagliligtas sa kanyang buhay at inamin ni Lily na dati ay kinamumuhian niya ang kanyang regeneration skill, pero masaya siya na nakatulong ito para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bumalik si Alina sa festival sa gabi, pero ipinaalala ni Jade na hindi pa tapos ang kanilang date. Naghanda ang lahat para sa Soul's Rest Ceremony, isang ritual para sa mga pumanaw na adventurer, at sinabihan siya ni Jade na sindihan ang kanilang lantern. Ikinwento ni Alina ang tungkol kay Shroud na naging malapit sa kanya pero namatay nung bata pa siya. Binanggit niya na ayaw din niyang mawala si Jade pero agad siyang nahiya at sinabing kalimutan na lang ang sinabi niya. Bigla silang inistorbo ng isang grupo ng mga adventurer at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanilang mga quest. Inisip nilang napakagaling niya sa trabaho pero nainis si Alina dahil na-realize niya na iyon ang dahilan kung bakit siya nag-o-overtime at sinabihan silang pumili ng ibang receptionist kapag madaming tao sa kanyang counter. Lumutang ang mga lantern sa langit at nagtaka si Alina kung bakit maingay ang lahat gayong dapat ay nagluluksa sila, kaya sinabi ni Jade na bawal silang umiyak dahil ayaw nilang malungkot ang mga kaluluwa. Sumama sa kanila sina Lily at Lyra at nagpasya silang mag-after party. Binanggit ni Alina na kailangan niyang magtrabaho bukas pero kinumbinsi siya ni Lily na sumama at excited ang lahat na makasama siya. Pagkatapos niyon, ibinunyag ng boss ni Alina na nakatanggap ng babalaang air counter mula sa guild headquarters dahil palaging nag-o-overtime ang mga receptionist. Kaya naman, nakipag-usap siya sa HR at nakaisip sila ng solusyon para mabawasan ang overtime. Inisip ni Alina na dadagdagan na ang bilang ng mga receptionist pero sinabihan lang sila na pwede silang mag-leave sa kanilang birthday. Nadismaya siya dahil nangako si Glenn na dodoblehin ang mga receptionist. Napansin niya na nagbabasa si Lyra ng dokumento tungkol sa newcomer training at tiningnan niya ito, na-realize na ang legendary receptionist na si Rosetta ay magbibigay ng lecture. Nalaman natin na ginawa niyang tanyag na propesyon ang kanilang trabaho at mayroon pa siyang best-selling book tungkol dito, pero napansin ni Alina na gusto niyang matutunan ang administrative skills ni Rosetta dahil kaya nitong humawak ng napakaraming request kahit mag-isa lang. Inisip ni Lyra na hindi sila makakapunta sa training dahil sinusubukan ng mga adventurer na linisin ang isang dungeon, pero sinabi ni Alina na kailangan lang nilang alisin ang sanhi ng overtime. Nakita natin si Alina sa isang dungeon na puno ng mga gagamba at nagsimula siyang atakihin ng mga ito.
Dumating ang Silver Sword, pero na-realize nilang binasag ni Alina ang mga pader ng dungeon para marating agad ang boss. Binanggit niya na gusto niyang matapos ang trabaho sa tamang oras para makasali sa newcomer training, at pinatay niya ang dungeon boss. Pagkatapos yun, inihayag ni Lily na lalahok ang Silver Sword sa training bilang mga instructor, pero hindi masaya si Alina dahil inisip niyang magiging istorbo lang si Jade. Pero nangako si Jade na babaguhin ang kanyang kinikilos at gagawin lang ang mga bagay na magugustuhan ni Alina. Napansin ni Alina na ang training ay tatagal ng 3 araw at 2 gabi, at binalaan si Jade na hinding-hindi siya mapapatawad kapag gumawa ito ng kakaiba, pero nangako itong magpapakabait. Nakita natin sina Alina at Lyra sa headquarters at sumama sila sa mga newcomer habang inihayag ng kanilang instructor na ang lugar na iyon ay dating S-rank dungeon na tinatawag na Fortress of Ash. Nakita ni Jade ang isang grupo ng mga lalaking nakatitig kay Alina dahil sa tingin nila ay cute ito, at binalak niyang pag-alitan sila, pero naalala niya ang kanyang pangako na magpapakabait. Ipinakita ng instructor sa lahat ang estatwa ng party ni Glenn at inihayag na sila ang nakatapos sa S-rank dungeon, pero biglang itinigil ni Glenn ang oras. Nagpasalamat siya kay Alina sa pagtulong sa Silver Sword na talunin ng Dark God, pero ipinaalala ni Alina ang kanyang pangako na dodoblehin ang mga receptionist. Sinabi ni Glenn na kailangan muna niyang maghintay dahil busy pa siya, pero iginiit ni Alina na hindi siya pwedeng mapako sa pangako, kaya sinabi ni Glenn na siya na ang bahala. Binati niya si Alina ng swerte sa training at sinabing kakailanganin uli ang tulong nito sa susunod, pero inisip ni Alina na hindi na sila makakakita ng isa pang Dark God sa lalong madaling panahon. Pagkatapos yun, pinanood ng lahat si Jade habang tinatalo ang isang halimaw at sinalubong sila sa headquarters. Nakita ng mga babae na gwapo si Jade, pero nakatingin lang siya kay Alina, na inisip na baka tawagin siya nito sa harap ng lahat, pero hindi ito gumalaw. Nagtanong si Jade kung may mga katanungan sila, kaya sinimulan siyang tanungin tungkol sa uri ng babaeng gusto niya, pero nanatili siyang kalmado kaya na-realize ni Alina na hindi siya kumikilos gaya ng dati. Nagtungo ang lahat sa training hall at binanggit ni Lyra na may mumuraw doon, pero hindi takot si Alina sa multo at lumingon siya sa paligid, na-realize na mukha pa rin itong dungeon. Pumasok sila sa kanilang kwarto at nakarinig ng ingay sa likod ng pinto, kaya inisip ni Lyra na ito na ang multo. Tiningnan ni Alina kung anong nandoon, pero na-realize nilang si Lily lang pala yon, at inamin ni Lily na inutusan siya ng kanyang mga superior na manatili roon, pero gusto niyang matulog sa kwarto ni na Alina dahil takot din siya sa multo. Ikinwento niya ang chismis na ang lugar na iyon ay konektado sa kabilang buhay, at binanggit na may mga adventurer na nawawala roon. Nagpanik si Lyra nang marinig ito, pero nanatiling kalmado si Alina, at binanggit na sanay siyang magpuyat dahil palagi siyang nag-o-overtime. Sinabihan siya ni Lyra na kailangan niyang kunin ang birthday leave para makapag-celebrate sila ni Jade, pero sinabi ni Alina na mas gusto niyang mag-isa sa kanyang birthday dahil mahalaga sa mga nagtatrabaho ang magpahinga. Inisip ni Lily na mahahanap pa rin siya ni Jade habang nagpapahinga sa bahay, at nagtaka si Lyra kung nag-away ba sila dahil napansin niyang hindi ito kinakausap ni Jade. Kaya binanggit ni Lily na nangako si Jade na hindi gagambalain si Alina, na nagsabing nag-enjoy siya sa kanyang tahimik na buhay, pero inisip ni Lyra na kesyo malungkot lang si Alina. Tinanong ni Lily si Lyra kung may gusto ba ito, kaya binanggit niya ang executioner dahil malakas at misteryoso ito. Dahil dito, na-realize ni Lily na hindi alam ni Lyra na si Alina ang executioner, pero nagpasya siyang huwag na lang sabihin ang totoo. Nakita natin sina Lyra at Jade na nag-uusap tungkol sa lalaking nakaitim, at inisip ni Jade na ang layunin nito ay buhayin ang mga Dark God, pero binanggit ni Lyra na baka may traidor sa guild. Naalala nila na ninakaw ni Hates ang secret quest mula sa underground library, pero ang skill niya ay pangtakas lang, kaya nagtaka sila kung paano siya nakapasok doon. Nakita natin ang mga babae sa klase ni Rosetta at gustong malaman ni Alina ang kanyang sikreto, kaya tinanong niya kung paano mareresolba ng mga receptionist ang problema sa overtime. Pero hindi ito iniisip ni Rosetta, at sinabihan si Alina na isipin ang mga masayang mukha ng kanyang mga customer para hindi niya kainisan ang pagtatrabaho. Pinayuhan siya ni Rosetta na mahalin ang kanyang trabaho at sinabing pwede siyang maging isang super receptionist, pero na-realize ni Alina na workaholic lang talaga si Rosetta. Pagkatapos yun, nagtaka si Jade kung bakit depressed si Alina, kaya sinabi ni Lyra ang nangyari at inisip ni Alina na nakakatakot ang mga workaholic. Nakita natin si Alina sa isa pang lecture nang makita niya si Jade sa labas at inisip niyang tatawagin siya nito, pero naglakad lang ito palayo. Na-realize niya na nagpapakabait ito dahil sa kanyang pangako, pero hindi siya sanay na ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Sa isang flashback, nakita natin ang mga superior ni Jade na pinapagalitan siya at sinabing nadidismaya sila dahil ang Silver Sword ay hindi nagbibigay ng resulta, pero inisip ni Glenn na dapat siyang bigyan ng pagkakataon, sinabing hindi sapat ang lakas para maging pinakamagaling.
Bumalik tayo sa kasalukuyan nang makita ni Jade si Glenn na napansin na ang Silver Sword 2 henerasyon na ang nakalilipas ang sumikop sa Fortress of Ash, pero siya lang ang tanging nakaligtas at nawala sa kanya ang kanyang anak na si Lynn na siyang healer ng kanilang party. Sinabi niya kay Jade na naniniwala siya sa lakas nito dahil kaya niyang makipagsabayan sa mga Dark God. Inisip ni Glenn na nasa kanya ang lahat para maging susunod na Guildmaster at sinabihan siyang matuto hanggat may oras pa. Pagkatapos nyun, nakipag-usap si Jade sa assistant ni Glenn at tinanong kung kumikilos ba ito ng kakaiba, pero sinabi nitong hindi niya masasagot ang tanong. Alam niya na iniisip ni Jade na si Glenn ang lalaking nakaitim, pero sinabi niya na imposible ito dahil mabuting tao si Glenn, kaya hindi niya kailanman gagawin ang anuman para ipahamak ang mundo. Inihayag niya na dati itong malamig na tao at nagbago lang matapos niyang ampunin si Lynn, pero sa huli ay nawala rin ito sa kanya. Nakita natin si Alina kasama si Lyra na napansin na puno ang cafeteria, pero na-realize niyang pareho silang gutom, kaya umalis siya para kumuha ng pagkain para sa kanila. Biglang sumulpot ang isang lalaki at sinabi kay Alina na siya ang pinaka-cute na receptionist na nakilala niya. Sinabi nito na kaya niya siyang turuan ng mga bagay dahil gusto niyang mapalapit sa kanya, at sinabi ni Alina na hindi siya interesado, pero gusto ng lalaki na samahan siya sa training hall. Inistorbo sila ni Jade at binanggit na nakita niya itong tinitingnan ng mga receptionist sabay banta na pwede niya itong i-report sa mga superior, kaya tumakbo ang lalaki at sinabihan ni Jade si Alina na mag-ingat kapag mag-isa. Naghanda siyang maglakad palayo pero pinigilan siya ni Alina at nagpasalamat sa pagtulong pero hindi sumagot si Jade. Sinabi ni Alina na naiistorbo siya sa reaksyon nito dahil hindi siya kumikilos gaya ng dati, kaya sinabihan niya itong kalimutan na ang pagsubok na magustuhan siya nito. Natuwa si Jade na naging tapat si Alina sa kanya, sinabing hindi siya magaling umarte, at napansin ni Alina na talagang palpak siya rito, pero sinabi niyang ayos lang sa kanya. Biglang bumalik si Lyra dala ang kanilang pagkain at inihayag na bumili na lang siya sa shop dahil puno pa rin ang cafeteria. Tinanong niya si Jade kung alam ba nito ang tungkol sa Reaper na lumilitaw sa training hall, at inisip ni Jade na chismis lang yon, pero napansin ni Lyra na nakasuot ito ng itim na robe. Narealize ni Jade na baka ito na ang lalaking nakaitim, kaya nagpa siya siyang imbestigahan ito, sinabing mananatili siya sa training hall para sa gabi. Pero biglang nakarinig si Alina ng mga taong nag-uusap tungkol sa isang bagong dungeon na may 7 palapag, at inisip nilang ito ang dahilan kung bakit dinadagsa ng mga adventurer ang mga reception desk. Narealize ni Lyra at Alina na matatambakan na naman sila ng trabaho pagbalik nila, pero inisip ni Alina na ligtas sila dahil busy pa sila sa training. Pero biglang binigyan sila ng isang opisyal ng mga papeles, sinabing kailangan nilang tapusin ito dahil kailangan ng tulong ng ibang mga receptionist. Nagsimula silang mag-overtime at nagpasya silang mag-all-nighter. Naglagay ng asin si Lyra sa lamesa dahil sa tingin niya ay mapoprotektahan sila nito mula sa masasamang espiritu, at sinabihan si Alina na huwag matutulog. Nakita natin si Jade na nag-e-ensayo para mapahusay ang kanyang mga skill, pero nas agad siya, kaya sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na itigil na muna ito. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa lalaking nakaitim at inisip niyang ito ang Reaper. Alam ni Lily na pinaghihinalaan nila si Glenn at sa tingin niya ay imposible ito, pero napansin nilang kainahinala pa rin ito, at inisip ni Jade na magiging malinaw ang lahat pagkatapos nilang mahuli ang Reaper. Tiningnan ni Lily ang core ng Dark God, na-realize na aktibo pa rin ang mga Dia skill, kaya inisip niya na ito ang tunay na katawan ng Dark God. Narealize niya na ang kanyang mga ninuno ay gumamit ng mga tao para lumikha ng mga Dark God, pero bigla niyang nakita ang Reaper na nagpatumba sa kanya at kinuha ang core. Bumalik tayo kay Alina, at narealize ni Lyra na nakatulog ito, kaya sinubukan niya itong gisingin. Biglang bumukas ang pinto at nakarinig siya ng isang lalaking sinasapian ng ghost na nagsabing galit siya rito, kaya nagpanik siya at naghagis ng asin para maglaho ito. Nagising si Alina at nakita niya ito habang pinalilipad ang kanilang mga papel, pero nainis siya dahil nakakasagabal ito sa kanilang trabaho, kaya sinuntok niya ito palayo. Isang espiritu ang lumabas sa katawan nito at inisip ni Lyra na na-exercise ni Alina ang multo. Nakita natin si Jade kasama ang kanyang mga kaibigan at nahihirapan siyang bumangon, pero naalala niya ang sinabi ni Alina na ayaw niyang mawala siya, kaya determinado siyang lumakas. Biglang dumating si Alina kasama si Lyra na nagsabing nakakita sila ng multo, pero inisip ni Jade na halimaw lang iyon dahil naglaho ito matapos suntukin ni Alina. May nakitang gumagalaw si Lyra at sinabi sa lahat na isa itong itim na anino, kaya ginamit ni Jade ang kanyang skill para tingnan ang paligid at nakita niya ang Reaper na tumatakbo palayo. Sinabihan ni Alina si Lyra na maghintay doon habang hinahabol ng lahat ang Reaper, at nakarating sila sa training hall pero na-realize nilang masyadong madilim. Kaya ginamit ni Lyra ang kanyang spell para liwanagan ang kwarto at nakita nila ang Reaper na naghihintay sa kanila.
Tinanong siya ni Jade kung sino siya, pero sinabi nito na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, at nag-activate siya ng isang trap na naging sanhi para mahulog sila sa isang hukay. Napunta sila sa isang madilim na lugar, at inisip ni Lily na ito ang mundo ng mga patay dahil kinuha ng Reaper ang kanilang mga kaluluwa, pero inisip ni Lyra na hindi gagamit ng trap ang isang Reaper para gawin yon. Narealize ni Jade na nasa isang hidden floor sila ng Fortress of Ash at inisip na ang mga nawawalang adventurer ay nahulog sa hukay. Napansin niya na ang mga halimaw sa hidden floor ay karaniwang may matataas na level, kaya ang isang adventurer na mapupunta roon ay hindi na makakabalik ng buhay. Nainis si Alina dahil wala siyang oras para tapusin ang dungeon, ipinapaalala sa lahat na kailangan pa niyang gawin ang kanyang mga papeles. Kaya nangako si Jade na tutulungan siya rito. Biglang lumitaw ang lalaking nakaitim at tinanong ni Jade kung sino siya, kaya tinanggal nito ang kanyang maskara at nakita nilang si Glenn ito. Hindi sila makapaniwala na siya ang lalaking nakaitim, pero napansin ni Jade na palagi na niya itong pinaghihinalaan. Napansin ni Glenn na gusto niya itong itanong kanina, kaya iniwasan niya ang tanong sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol kay Lynn. Inisip ni Glenn na inosente si Jade dahil dapat ay tinanong na niya ito sa sandaling pinaghinalaan niya ito. Inihayag ni Jade na hindi niya kinwestiyon si Glenn dahil naniniwala siya sa Silver Sword, pero nagtaka siya kung balak ba niyang gamitin sila. Sinabihan sila ni Glenn na sumunod sa kanya, sinabing may gusto siyang ipakita, pero hindi pa rin makapaniwala si Lily na siya ang lalaking nakaitim, kaya sinabihan siya ni Jade na tanggapin ang katotohanan. Nagtaka si Alina kung kailan nagsimulang maghinala si Jade kay Glenn, kaya napansin nito na nagawang makapasok ni Hate sa underground prison pati na rin sa library kung saan nakatago ang secret quest. Binanggit niya na ang Guildmaster lang ang makakatulong sa kanyang makapasok sa dalawang lugar na iyon, at inisip ni Jade na isa itong trap, pero sinabihan niya ang lahat na dapat silang sumunod kay Glenn. Sa isang flashback, nakita natin ang master ni Glenn na nagsabi sa kanya na inabandona si Lynn at gusto niyang ampunin ito ni Glenn. Inisip ni Glenn na dapat na lang itong dalhin sa orphanage dahil ayaw niyang maging tatay nito, pero sinabi ng kanyang master na bahagi ito ng kanyang training. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang dinala ni Glenn ang lahat sa boss's room at inihayag na doon namatay ang kanyang mga kaparty. Napansin niya na isang tira na lang sana para matalo ang boss, pero bigla itong nagbuga ng apoy at sinunog ang lahat ng kanyang mga kaparty, kasama na si Lynn. Inihayag niya na siya lang ang tanging nakaligtas, pero nakahanap siya ng paraan para muling buhayin ang mga patay. Kaya muli niyang itinayo ang Fortress of Ash bilang guild headquarters at itinago ang underground level para hindi ito mag-alaw. Inihayag niya na balak niyang pabalaykan ng oras sa kwartong iyon, at ipinaalala ni Jade na ang kanyang skill ay para lang obserbahan ang nakaraan, pero inihayag ni Glenn na kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng core ng isang Dark God para baguhin ang nakaraan, at napansin niyang naging Guildmaster siya para makahanap ng Dark God. Natutuwa siya na nakilala niya si Alina dahil ito lang ang tanging malakas para matalo ang isang Dark God, at na-realize ni Jade na ginamit niya ito, kaya nagalit siya. Pero inihayag ni Glenn na itinapon niya si Jade sa Dark God dahil alam niyang hindi hahayaan ni Alina na mamatay ito. Kaya naman, sobrang nagalit si Jade at sinuntok si Glenn, sinabing pwede sanang mamatay si Alina, pero napansin ni Alina na siya dapat ang nagagalit, at na-realize niya na idinamay siya ni Glenn sa kanyang gulo para matulungan siyang makuha ang kanyang layunin. Inihayag ni Glenn na hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Lynn, kaya gusto niyang gamitin ang core ng Dark God para ibalik ito. Napansin niya na kaya nitong gawing Dark God ang isang tao, at ipinakita niya sa lahat ang kanyang kamay, inihahayag na itinanim niya ang core sa loob nito. Ipinaliwanag niya na ipagpapalit niya ang kanyang kaluluwa para sa kapangyarihan na baguhin ang nakaraan at ibalik ang kanyang anak, pero sinabi ni Alina na hindi na pwedeng ibalik ang mga patay sa buhay. Sa isa pang flashback, nakita natin si Glenn habang sinasabi kay Lynn na kailangan niyang magpunta sa isang quest at gusto niyang kunin ito ang pera sa drawer para bumili ng pagkain kapag hindi siya bumalik. Sinabi ni Lynn sa kanya na gusto niyang lumakas para makasali sa Silver Sword at tulungan siya sa kanyang mga quest. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang maging malungkot si Glenn dahil mahal niya ito, at tinanong kung mahal din ba siya nito, pero napansin ni Glenn na kinupkup lang niya ito dahil pinilit siya ng kanyang master, sinasabihan itong gusto niyang magalit ito sa kanya at lumayas ng bahay. Pero alam ni Lynn na hindi siya masamang tao dahil hindi siya kailanman inabandona nito, at natutuwa siya na inalagaan siya nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang sinasabihan ni Glenn si Alina na patayin siya kapag kinain na ng Dark God ang kanyang katawan, at ni-activate niya ang core habang ginagamit ang kanyang Dia skill para baguhin ang nakaraan. Pero bigla siyang nagsimulang sumigaw habang nagtatransform ang kanyang braso at binalot ng liwanag ang kwarto. Nakita ni Alina ang sandali nang mamatay si Lynn at nagluksa si Glenn sa kanyang pagkamatay, sinabing hindi man lang niya nasabi rito kung gaano niya ito kamahal. Naging abo ang katawan ni Lynn, pero isang lalaki ang nagsabi sa kanya na kaya niyang takasan ang kanyang paghihirap at bumalik siya sa kasalukuyan.
Pero nagtaka siya kung bakit hindi na niya mapabalik ang oras ng mas malayo pa. Ipinatawag ni Alina ang kanyang martilyo at sinubukang durugin ang braso ni Glenn, pero bigla itong naglaho at sinabi sa kanya na susubukan niyang muli. Ipinaliwanag niya na wala siyang paki kung gaano siya magdusa, sinabing handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para maibalik si Lin at muli niyang ginamit ang kanyang Dia skill. Pero ang naibalik lang niya ay ang mga sunog na labi nito at nagsimula siyang umiyak habang nagiging abo ang katawan nito. Sinisi niya ang sarili sa pagpapalaki rito para maging isang adventurer sa pag-aakalang namatay ito dahil sa kanyang kahangalan at bigla siyang nawala ng kontrol habang sinasakop ng Dark God ang kanyang katawan. Alam niyang makakakuha siya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain ng mga tao, kaya ni-activate niya ang kanyang Dia skill at nagsimulang atakihin si Alina. Naghanda siyang depensahan ang sarili pero bigla itong naglaho at lumitaw sa harap ni Lily. Sinubukan niya itong sip-in at sumaklolo si Lyre sa kanyang tabi, pero pinatalsik siya ni Glenn at sinuntok palayo. Napansin ni Jade na pareho silang walang malay, pero nagtaka siya kung bakit hindi sila pinatay ni Glenn dahil pwede sana nitong kainin ang kanilang mga kaluluwa para ma-activate ang core ng Dark God. Kaya naniniwala si Jade na ang kanyang kamalayan ay naroon pa rin sa pag-aakalang iligtas nila siya sa pamamagitan ng pagdurog sa core. Inisip niya na siya ang susunod na target dahil palaging inuuna ni Glenn na talunin ang pinakamahihina at sinabihan niya si Alina na umatake habang nililibang niya ito. Sumugod siya, pero binugbog siya ni Glenn at napansin ni Alina na hindi niya mabasa ang mga galaw nito dahil kaya nitong gumalaw at itigil ang oras. Sinubukan niya itong atakihin, pero itinumba siya nito. Dahil dito, nagmadali si Jade para iligtas siya, pero iniwasan ni Glenn ang kanyang atake, sinasabing kasing tibay pa rin siya ng dati. Ginamit niya ang kanyang cigar skill para patigasin ang kanyang katawan, pero sinabi ni Glenn na walang silbi ito at itinumba siya sa isang tira lang. Ipinaliwanag niya na hindi niya pinatay ang mga kaibigan ni Jade dahil gusto niyang mapababa ang guard nito sa pamamagitan ng pagpapaniwala na hindi siya papatay ng sinuman. Pero muling ginamit ni Jade ang kanyang cigar skill at ni-activate ni Lily ang kanyang spell na sumama sa kanyang skill. Hindi makapaniwala si Glenn sa nangyayari at sinunog siya ni Lyre gamit ang kanyang fire magic dahilan para bitawan niya si Jade. Binanggit ni Glenn na hinding-hindi nila siya matatalo at inatake niya si Jade mula sa likuran, pero nagawa itong iwasan ni Jade dahil pinapayagan siya ng kanyang skill na makita ang kasalukuyan at ang hinaharap. Nagpakawala si Lyra ng mga ice shard kay Glenn na madali lang nitong sinira, pero biglang sumulpot si Alina at pinatalsik siya sa pader. Naghanda siyang tapusin ito, pero itinigil ni Glenn ang oras, sinasabing wala siyang laban sa kanyang kapangyarihan. Naghanda siyang paslangin ito, pero biglang nakalusot si Alina sa kanyang spell at nagawang tanggalan siya ng sandata. Sinabi niya rito na kaya niyang ibalik ang mga taong nawala sa kanya sa nakaraan kung hahayaan niya itong kainin ang lahat ng tao dahil kaya niyang pabalaykan ng oras hanggat kailangan. Inihayag niya na nakikita niya ang nakaraan ni Alina, kaya inisip niyang malungkot ito dahil nawala si Shroud, pero sinabi ni Alina na hindi ito totoo at ipinaliwanag na palagi niyang ginagawa ang lahat para protektahan ang iba dahil ayaw niyang mawala ng sinumang malapit sa kanya. Sinabi niya rito na dapat na itong tumigil sa pagsubok na buhayin si Lin dahil ang kanyang mga alaala kasama ito ay kasing halaga rin. Inisip ni Glenn na walang silbi ang mga iyon, pero ipinaliwanag ni Alina na ang mga ito ang nagbibigay sa tao ng lakas para magpatuloy kahit nahihirapan sila sa kanilang buhay. Kaya naman, dapat niyang pahalagahan ang kanyang mga alaala sa kanyang anak. Sinabihan niya itong huwag kalilimutan ng kanyang pangako na palayain siya sa pag-o-overtime at tinabas ang braso nito, dahilan para mabawi ni Glenn ang kontrol sa kanyang katawan. Inisip niya na binaygo niya si Lin at naalala ang mga sandaling kasama niya ito, na-realize na dapat ay sinabi niya rito kung gaano niya ito kamahal. Pagkatapos niyon, bumalik si Alina sa trabaho, pero agad siyang natabunan ng overtime dahil nakahanap na naman ng bagong dungeon ang mga adventurer. Banista siya ni Jade at tinanong kung anong gusto nito, kaya sinabi ni Jade na nagising na si Glenn. Nagtungo sila sa guild headquarters kung saan sinabi ni Alina kay Lily na nakabawi na siya salamat sa kanyang healing magic. Tinanong sila ni Alina tungkol sa composite skill na ginamit nila, kaya inamin nilang nag-ensayo sila kung paano ito gagawin, pero inisip ni Jade na pwede pa nila itong mapahusay. Nagpasalamat ang assistant ni Glenn sa lahat sa pagliligtas sa kanya at binisita nila si Glenn sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag niya na hindi niya lubos na na-activate ang core ng Dark God, kaya hindi nito kinain ang kanyang kaluluwa, at napansin niya na wala na ang kanyang Dia skill. Pero nagtaka siya kung bakit hindi nila siya pinatay dahil sa tingin niya ay dapat na siyang mamatay. Kaya ipinaalala sa kanya ni Alina ang kanyang pangako, at napansin niya na mas mahalaga ito kaysa sa kanyang buhay dahil siya lang ang tanging makakapagpalaya sa kanya sa overtime. Kaya nangako si Glenn na gagawin ang kanyang makakaya.
Nagtaka si Jade kung sinong nagsabi sa kanya tungkol sa mga Dark God at sisigat na sana siya sa tanong pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ginamit ni Lily ang kanyang regeneration skill para iligtas siya, pero tumalbog lang ito, kaya na-realize nilang Dia skill ang kalaban nila, at sinabi ni Glenn sa kanila na wala siyang maalala tungkol sa taong iyon. Pagkatapos nyun, pinag-usapan ng Silver Sword ang nangyari at nagtaka sila kung sino ang gumamit ng Dia skill para burahin ang mga alaala ni Glenn, pero sinabihan sila ni Alina na tulungan siya sa kanyang mga papeles at inisip ni Jade na hindi nila matatapos ang lahat kahit magtulong-tulong pa sila. Nakita natin ang lahat na pinalilibutan ng mga papeles at talagang nagwala na si Alina sa pag-aakalang pinipilit silang mag-overtime dahil hindi matalo ng mga adventurer ang dungeon boss. Kaya naman, nagpasya siya na mismo ang aayos nito at nagtungo siya sa dungeon kasama ang Silver Sword kung saan tinalo nila ang boss para makatakas siya sa kanyang overtime hell. Pero dito na nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.